Mga kabunyog, obligado ang gobyerno na arestuhin si Bato. Bakit? Bakit kailangan or obligado ang gobyerno na arestuhin si Bato? Ha? Ang pinakasimpleng sagot diyan, mga kabunyog, ang dami nating pabor na hinihingi sa Interpol, 'di ba? Ang dami nating hinihingi na pabor sa Interpol. Ang dami rin nating mga high profile na mga fugitives from justice nandun sa ibang bansa. Si Harry Roque nandun sa Austria, oh. Nandun sa Austria si Roque. Ina-apply rin natin yung Interpol Red Notice kay Roque para mapabalik dito sa bansa natin, mapanagot sa kanyang mga krimen. Ha? Sa katunayan, inanunsyo ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulyan nung isang araw na lalabas na raw ang Interpol Red Notice para kay Harry Roque. Ang isa pa, si Saldico. Si Saldico, grabe ang krimen na nagawa sa ating bayan, kailangan mapanagot yan. Nung na-hold si Saldico doon sa Czech Republic, bakit siya obligadong palayain? Bakit siya obligadong palayain ng Czech Republic? Kasi wala namang Interpol Red Notice eh. Walang Interpol Red Notice. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, napaka-importante ng Interpol. O ngayon, nandito na daw ngayon sa bansa ang Interpol, mga kabunyog. Ang balita, nandito na sa loob ng bansa ang Interpol. O paano yan? Nakikipag-coordinate na sa atin ang Interpol, tapos hindi tayo magko-cooperate. Tapos ang dami nating sadya sa kanila na gusto nating aksyonan din nila. Parang ano yan eh, agreement yan. Pumasok tayo dyan sa kasunduan na yan na tayo'y nag-member sa Interpol. May mga obligasyon tayo dyan sa pag-member natin sa Interpol. Ang Interpol din, may commitment din yan sa mga bansa na nagme-member sa Interpol. Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, obligado ang gobyerno na arestuhin si Bato. Kung hindi, ano tayo? Hihina ang ating papel sa Interpol. Yung marami nating sadya din sa Interpol, yung mga hinihingi rin natin na pabor sa kanila, mahihirapan din tayong pagbigyan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo, ano ito eh, kasi naman ang ICC, humihingi naman ng tulong ang ICC sa Interpol. Kasi wala namang sariling pulis ang ICC eh. Wala naman silang law enforcement agency sa loob nila or personnel. Kapag mayroong arrest warrant ang ICC, kino-coordinate nila ito sa Interpol. Ngayon, ang balita ngayon, na-release na-issue na yung arrest warrant kay Bato at naipadala na sa Interpol. Kaya mayroon na umanong mga personnel ng Interpol ngayon nandito na sa bansa natin. So, ang ano na ngayon, ang tanong na ngayon, mga kabunyog, ano nang gagawin ng ating gobyerno? Obligado tayong mag-cooperate sa Interpol. Hindi tayo pwede. Katulad ng ginawa natin noon kay PBBM, kay Duterte, kay Digong, 'di ba? Nung lumabas nang inissue rin yung arrest warrant ng ICC, tapos yung ICC binigyan ng kopya ang Interpol naman kaagad nag-cooperate sa Philippine authorities. Tapos yung Philippine authorities, sila yung nag-aresto kay Duterte. Hindi kasi pwedeng mang-aresto ang Interpol dito sa bansa natin. Ang Interpol makiki-coordinate lang. Makiki-coordinate pero hindi sila pwedeng mag-aresto kasi may soberanya tayo eh, malayang bansa tayo. Ang mag-aaresto pa rin sa mga wanted ng Interpol ay ang ating pa rin mga authorities, yung mga autoridad pa rin natin. So, dito mga kabunyog, mga kababayan, hindi talaga pwedeng hindi mag-cooperate ang gobyerno sa Interpol kasi marami nga tayong sadya din sa Interpol. Ang dami nating pinapakiusap din sa Interpol eh. Ang mga high profile ngayon na ina-apply din natin ng red notice ay si Harry Roque, si Saldico. At nakita naman natin, pag walang Interpol red notice, hindi magiging epektibo. Halimbawa, na-hold na ng Czech Republic si Saldico. Bakit napalaya? Sabi ng Czech Republic, wala namang Interpol red notice eh. Wala namang warrant of arrest. Di ba?
Pero kung mayroon sanang Interpol Red Notice yung kay Saldico, hindi na makakaalis yun. Hindi na makakatakas yun. So kaya mga kabunyog, kahit anong sabi pa, di ba sabi ng Senado? Sabi ng Senado, may mga resolusyong pinasa ang Senado in support kay Bato. Dapat daw ang gobyerno ng Pilipinas wag daw mag-cooperate sa ICC. Hindi naman pwede yan kasi desisyon yan ng executive. Mabuti sana, ito sana yung naiiba. Kung naglabas na sana ng desisyon ang Korte Suprema tungkol doon sa petition kay Duterte. 'Di ba may nakapending na petition sa Korte Suprema tungkol kay Duterte? Sa kay Bato de la Rosa, kasama na rin 'yon. Mayroong mga petition sa Korte Suprema na pinapadeklara na yung pagkaka-aresto kay Duterte at pag-turnover sa kay Duterte sa ICC ay illegal at unconstitutional. At hinihiling din sa Korte Suprema na kapag inaresto si Bato de la Rosa, dapat i-turn over mo na sa local courts. Saka siya i-extradite papunta ng ICC, hindi direkta. Mayroong mga ganong pending na petition sa Korte Suprema. Problema, wala namang nilalabas pang desisyon ng Korte Suprema. So, hanggat wala pang desisyon ang Korte Suprema sa mga bagay na yan, ang susundin pa rin ng DILG, ng PNP, ay yung dati pa rin. Kung anong ginawa kay Duterte, yun pa rin ang gagawin ngayon. Kaya, obligadong sumunod ang gobyerno ng Pilipinas kung ano yung ginawa kay Duterte. Maiiba sana kung naglabas na ng ruling ang Korte Suprema. Halimbawa, sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional, illegal yung ginawa kay Duterte. Dapat dinalam muna sa lokal na korte. Ang lokal na korte ang magde-decide kung dadalhin na sa ICC. Pagka ganon, mayroon ng ruling ang Korte Suprema, kahit nandito ang Interpol, hindi tayo pwedeng hindi sumunod. Kasi kailangan nating sundin yung desisyon ng Korte Suprema. Ang problema kasi dito, wala pang desisyon ng Korte Suprema. So ibig sabihin, kung ano yung paniniwala ng gobyerno, kasi ang paniniwala ng gobyerno, tama yung ginawa kay Duterte, wala namang mali doon. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, no choice talaga ang gobyerno kundi mag-cooperate sa Interpol. Mag-cooperate sa Interpol. Dalawang dahilan bakit. Unang-una, marami rin tayong sadya sa Interpol. Walang rason para hindi tayo mag-cooperate. Maaapektuhan din yung ating standing sa Interpol. Parang tayo gusto natin tulungan tayo ng Interpol. Pero itong kino-coordinate sa atin ng Interpol, hindi natin sila matulungan. Maiiba lang sana, magkakaroon tayo ng rason sa Interpol, sasabihin natin sa Interpol, sorry, we cannot entertain your request because our Supreme Court has ruled na mali or unconstitutional yung ginawa natin kay Duterte noon. Ganon. Pero wala naman eh. So hanggat walang ganon, obligado tayong mag-cooperate at sa Interpol. At ang balita natin, ang Interpol ay nandito na. Nandito na daw mga kabunyog ang Interpol sa loob ng bansa eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.